Hindi lang ito basta laro lang. Isa itong nakakapagod na laban ng halimaw at clutch player. Dahil dalawang overtime ang naganap, bakbakan sa ilalim, at isang matinding showdown ng dalawang Pinoy sa Japan. Maagang nagparamdam si Kai Soto. Pagpasok pa lang ng laro, ramdam na agad ang presensya niya sa ilalim. Rebounds, depensa, at effortless na scoring. Halos walang makasabay sa kanya sa shaded area. Sa tuwing mapupunta ang bola sa kanya, hindi na siya nag-aaksaya ng oras. Diretso salpak, diretso puntos. May mga pagkakataon pa na halos nilalapag na lang niya ang bola sa ring dahil sa kanyang haba at kontrol. Kahit naging pisikal ang laban at muntikan pang uminit ang tensyon laban sa mga big man ng Yokohama, nanatiling kalmado si Kai at tuloy-tuloy lang ang pagdomina. Sa kabuuan, nagtala si Kai Soto ng 21 points, 19 rebounds, isang halimaw na performance na bihirang makita. Pero habang umaarangkada si Kai, may isang player naman na una pa lang ay mainit na. Si Kiefer Ravena. Habang papunta sa dulo ang laro, siya ang naging sandalan ng Yokohama. Mula sa mga drive sa ilalim hanggang sa mga clutch 3 na halos hindi nagmimintis. Mistulang nagala Steph Curry si Ravena sa init ng kanyang kamay. At dito lalo naging matindi ang laban. Dahil sa kanya, naitulak ang laro sa overtime. Hindi lang isa, kundi dalawa. Sa pinaka-critical na sandali, si Ravena ang kumalma sa laro, ang umako ng responsibilidad at tumapos sa laban. Puso, kumpiyansa, at clutch mentality. Yan ang pinakita niya hanggang sa huling segundo. Nagtapos si Kiefer Ravena na may 32 points at naging susi sa panalo ng Yokohama sa isang pinaka-intensong 2 overtime thriller. Kaya ang tanong, kahit halimaw ang performance si Kai Soto, sapat ba iyon kung may isang Ravena na kayang tumapos ng laban? At kung pababalikin si Kiefer Ravena sa Gilas bilang point guard, siya na ba ang missing piece para sa Gilas team?